Governor sa Presidential Table. Also, our Provincial Administrator dito po sa Presidential Table. Please. Paki-assist naman po. We have usherers, please. Paki-assist kung kulang naman po ano, dinagdagan naman po. So we can start. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Ms. Marian. Magandang hapon sa iyo, kasamang Rino. Magandang hapon, Governor. Good afternoon, everyone. Mabuhay po sa ating pagdiriwang at makasaysayang paggunita ng 101 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng lalawigan ng Marinduque bilang isang malayang lalawigan. Isinakatuparan po ito noong 21 Pebrero taong 1920. Sino sa atin ang makakalimot sa naging napakamatagumpay, napakamakulay at makasaysayang pagdiriwang natin ng sentenaryo ng Marinduque noong nakaraang taong 2020. Sa araw na ito, ang simula ng pagtahak ng Marinduqueño tungo sa bagong siglo. Ang At sa ng ating paggunita, nagkakaisang pagtugon ng Marinduqueño sa mga hamon ng pandemya para sa masaganang bukas. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Bago tayo magsimula, kasamang Rino, pasandahan muna natin ang ating pong mga kasama ngayong hapon ito, ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Pero mamaya, babatiin kayo isa-isa ng ating pong ama ng lalawigan. Pisahan natin kasamang Rino sa mga bumubuo po ng sangguniang panlalawigan. Yes, Ms. Palakpakan po Marian. natin sila at mamaya po nga ibabanggitin sila. We would like to acknowledge our guest, the presence from the LGU of Buwak. Sa pangunguna po ng kanilang ina ng bayan, si Mayor Army, at nandiyan po ang bumubuo ng sangguniang bayan. Tayo naman po tayo. Nasaan po sila? Andiyan si Vice Mayor Sunny Panginawa. Yes, Ms. Marian. At ganoon din po, kinikilala natin ang pagdalo ng mga kasama ni Mayor Nancy Madrigal ng LGU Buena Vista. Magandang hapon po sa mga kinatawan ng bayan ng Buena Vista. Gayon din ang ating pagbati sa mga kinatawan ng bayan ng Gasan. Sa pangunguna po ni Mayora Victoria Laulier. Of course, nakita ko rin, Ms. Marian, ang mga kaibigan natin buhat sa LGU Mugpog. Nandiyan po sila, ang mga taga-LGU Mugpog. Kaya maagang dumating talaga ngayon. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang lahat ng mga pinagawa ng bayan ng San Paco. Ngayon naman po tayo. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. And last but not the least, ang mga kasama buhat sa bayan ng Torrijos. Sa pangunguna, of course, ang kanilang ikalawang punong bayan ng bayan ng Torrijos. Nasaan po ang ating mga kinatawan ng bayan ng Torrijos? Siyempre, ganun po ang pagbati natin sa mga kinatawan ng national government agencies. Nakita natin kanina ang CTI, ang LAR, DOLE, PNR, halos lahat po dito sa Race Force, ang DepEd, andito silang lahat, halos lahat po ng national government agencies. And of course, we're glad to mention also nandito ang mga civil society organizations and private sector. Sa pangunguna ng NCCI, andyan po si Kamita, sa CSO, ang kasama natin sa Provincial Development Council, Philippines, Natal, among others. Siyempre, ang ating po At nakasama po natin ang mga bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan. Nakita po natin si Madam Adeline Angeles. Magandang hapon, ma'am. Kasama rin po si Bukal Mel Cabo. At nandiyan po si Bukal John Fernandez and the other SP members po, Ma'am Marian. Yes, andan si ang ating pong SK President, si Bukal Buchi Rosales. Ang ating pong si Bukal Ismael Lim, ang lagi natin nakakasama sa mga pagpupulong. Si Bukal Jojo Leva. At of course, andyan ang ating Provincial Administrator
Vincent Michael Velasco, sa pinapangunahan po niya lahat ng mga department heads ng Provincial Government of Marinduque na nandito ngayon. Kasama na rin sa pagbati natin ang lahat ng mga kasama nating kawani ng pamahalaang palalawigan. Yes. Bilang panimula po ng ating natanging palatuntunan sa hapong ito, isang maligayang pahayag mula sa pangalawang punong lalawigan, ang ginagalang Romulo Aguinaldo Bacoor Jr., ang ating marinig na ibibigay po sa atin at kakatawanin ni Ginoong James Solas. Ang SP Secretary po ang kakatawan sa ating ikalawang punong lalawigan, Vice Governor Romulo Bacoor Jr. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa kagalang-galang ng Governor Presby Velasco Jr. Kay PA Mike Velasco po. Sa mga bukal Mel, bukal John, bukal Adeline, bukal Ismael, bukal Jojo at bukal Butchie. Sa mga opisyal po ng munisipyo, sa mga bisita mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nasyonal, mga kapwa kawani, magandang hapon po. Ako po ay nakatasan ng ating si Gobernador, basahin para sa inyo ang kanyang inihandang panimulang pananalita para sa inyo. Isang pangunita ng pagkakatatag ng ating lalawigan. Hayaan ko ninyong masahin. Sadyang napakabilis ng panahon, parang kailan lamang ay pinagdiwag natin yung sentenaryo ng lalawigan. Sa panahon hindi natin naakalain at susubok sa katatagan, hindi lamang natin marindugenyo kundi ng buong isang katauhan. Sinong mag-aakala na ang isang sakit mula sa China ay aabot rito sa atin ang magdudulot ng lubos na kapitalian, lungkot at takot. Inalugbok nito ang kabuhayan at ekonomiya maging ng mayayamang bansa. Tayo rito sa lalawigan, hindi maikakahila ang hirap na ating pinanas dahil sa COVID-19. At mukhang magpapatuloy po hanggang sa mga susunod na mga buwan hanggat hinihintay ang pagdating ng bakuna. Ngayon, sa pagdiriwang natin ang kasandaan ng isang taon ng araw ng Marinduque, patuloy tayong kumapit sa pagkakaisa katulad ng ginawa ng mga nauna sa atin. Kaya tayo ay umabot sa sentenaryo noong nakaraang taon. Magsilbing gabay sa atin ang katatagan ng mga nauna sa atin. Sa unang araw ng panibagong siglo, patunayan natin na kaya nating muling bumangon sa pagkakalugmok na dulot ng pandemya at patunayan sa mga susunod na lahing Marinduqueño na kaya nating tumugon sa mga panibagong hamon. Hindi na para sa atin, kundi para sa kanila. Upang sa pagsapit ng pagdiriwang ng panibagong siglo ay may pagmamalaki nila, tayo, dahil sa ating ginawa para sa kanila. Maligayang araw ng Marinduque at mabuhay ang Marinduqueño. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po sa ating pong kasama sa pamahalaang palalawigan, si Mr. James Solas. Siya po ang ating SP Secretary. Ganun din siyempre kay Dr. June Bacoor, Vice Governor Romulo Bacoor sa kanyang pinadalang mensahe. Sa pagkakataong ito, isang pampasiglang bilang ang ating handog mula sa mga ilan lamang sa mga talentadong Marinduqueño na ating pong mga kakilala. Isa sa kanila ay malayo na ang narating kapag sila ay nagsama-sama. Ang tatlong ito na classical singers po natin ay binasagang ay baritone. To provide the upbeat mood this afternoon, let us all welcome the island's musical gem, the multi-awarded Leo Lugdat, together with Jay Mauzar and Ronel Manggi. Jay Manggi, Ronel Mauzar, para po tayo i-entertain. Thank you.
Nagmula sa lupa, nagbabalik ng kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis na iyong kapwa, hagdutin ang luha sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa ang iyong buhay. Magsimula ka, batiin ang kay gandang umaga, nang may ngiti sa iyong mga mata. Sa pagkakaidli, gumising na. Sa digdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, may hintay at may nakarangang buhay. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalay. Iisa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo upang sa puso'y makamawala ng simulan mo. Iisa lang ang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo upang ito'y makamit mo. Magsikap ka, simulan mo. Ituring mo kahapon waring panaginip lang, ang bukas pangitain ay sadyang sa isip lang. Ang bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang. Kay ganda ng buhay ngayon, ituring mong kahapoy waring panaginip lang. Ang bukas pangitain ay sadyang sa isip lang. Ang bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang. Kay ganda ng buhay, kaya pilitin mo, ika'y magbago. Habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa, isipin mo.
Maraming salamat sa ating pong mahuhusay, talagang talentadong mga classical singers na kung bansagan ay E. Baritone. Thank you. Nakorek ako doon ni Sir Kelly. Mali ang pagka-pronounce ko kanina. Dapat pala ay E. Baritone. Muli po isang masigabong palakpakan para sa ating mga classical singers. Thank you. Ang susunod po natin tagapagsalita ay siya po ang pambansang Pangulo o National President ng Liga ng mga Lalawigan sa Pilipinas o League of Provinces of the Philippines or LPP, na isang katangi-tanging karangalan po para sa ating mga Marinduqueño dahil ito ay naganap sa unang pagkakataon. National President din po siya ng Union of Local Authorities of the Philippines. Higit sa lahat, siya po ang kaisa-isa, iginagalang at minamahal nating ang mga nalalawigan. Nasa amin po ang karangalan at kasiyahan na ipakilala po sa inyo para po sa kanyang pangunahing talumpati sa okusyong ito ng ika-101 taong anibersaryo ng Araw ng Marinduque. Mga kababayan, ang ating minamahal na kagalang-galang Presbitero Jose Velasco Jr., punong lalawigan ng Marinduque. Please sit down po. Thank you po. Magtatanggal muna po tayo ng ating mask. Anyway, malayo po ako sa inyo. Magbabati po tayo sa ating mga personalities. Although I have to beg off from mentioning each and every one of you. Medyo po talaga pong marami. So, kahit po wala siya rito, batiin ko lang po ang ating speaker. Of course, yung anak ko, si Lord Alan Velasco. Palakpan nga po natin kahit wala po siya dito, meron naman po siyang Zoom message. At ang ating masisipag na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, nandiyan po si Majority Floor Leader Adeline Angeles. Palakpakan po natin. Nandyan po ang senior lawmaker, si John Fernandez. At nandyan po si Bukal Mel Incabo, palakpakan po natin. Si Bukal Mael Lim po, palakpakan po natin. Si Bukal Jojo Leba, palakpakan po natin. Ang SK President po ng buong Marinduque, Bukal Buchi Rosales po, palakpakan po natin. Ang isa ko po pong masipag na anak, si PA Mike Velasco po, palakpakan po natin. Ang ating Mayor Nancy Madrigal ng Buena Vista po, palakpakan po natin. Ang aking kumare, si Mayor Vicky Lim, thank you for coming at maganda nandito ka na. Mabuhay po, palakpakan po natin si Mayor Vicky. At ang ating masisipag na mga Vice Mayors din, nandito po si Vice Mayor David Vito, palakpakan po natin. Si Mayor Jonathan Garcia po, palakpakan po natin ng Mogpog. Vice Mayor Geraldine Morales po ng Santa Cruz. Si Mayor Sani Paglinawan po ng Buwak. Po. Si Vice Mayor Yudel Sosa po ng Gasan. At nandyan na po si Vice Mayor Ricky de Galicia ng Torrijos. Of course, kasama po nila ang kanilang contingent. Kanya-kanyang contingent po sila. Ang ating mga masisipag pong mga konsihal, palakpakan po natin silang lahat. Nandyan din po ang mga provincial directors from the different national agencies. Palakpakan po natin sila. Mga SK presidents po ng iba't ibang municipalities, palakpakan po din natin sila. Si Camita Reyes ng PCCI, palakpakan po natin. Talagang napakasipag po niyan, ating katuwang at partner sa mga ating programa.
mga representatives and members po ng civil service society, civil society organizations po at NGOs, palakpakan po natin. Ang ibang mga opisyalis po at employees ng provincial department heads po muna. Nakalimutan ko po ang aking mga masisipag na department heads. Palakpakan po natin. Other officials and employees of the provincial government of Marinduque, guests, friends, fellow Marinduqueños, a pleasant day to one and all. Happy 101st founding anniversary. Bakit po tayo nagsiselebrate ng 101st anniversary ng probinsya ng Lalawigan? Atin pong kasing bigyan, gusto po natin bigyan ng tuldok yung 100 taon ng pagka-organisya o pagka-create po ng ating lalawigan. At ang parang tingin po natin ay dapat nagtapos siya noong February 2021. At para pong itong 101st anniversary actually is the first year for the new millennium for Marinduque. And then another reason why we are having this is because we want to take stock and learn from what happened in the last year, in 2020, which really has profound and lasting effects for the years to come. Likewise, we decided to have this anniversary so that I can present to you certain issues which will confront us, not only this year, but definitely in 2022 and even beyond. And lastly, I would like to take this opportunity later to acknowledge the outstanding achievements and contributions of our department heads, and more importantly, the provincial directors of the different national agencies, which really helped us during the bad times in the last year of 2020. Para po kasing itong first year ng New Millennium for Marinduque is just like the year of the metal ox, which is the first year of the Chinese lunar calendar. Kaya po natin binigyan din ito ngayong araw. Of course, we can recall the centennial celebration from February 17 to 2020. And I consider it a resounding success, where we had a grand parade of floats showcasing the culture and tourist spots of the province, coupled with street dancing. Makikita po natin sa screen at nagpapasalamat po ako sa mga iba't ibang municipal governments and other institutions and our private businesses that they participated in these activities. We also remember the very memorable Centennial Awards for our Marinduque Centennial awardees. We had a fantastic beauty pageant for our Miss Centennial. And then we recall the successful holding of the Marinduque Trade Fair, no? Coupled with the daily Battle of the Bands performances. And this is courtesy of Kamita and PCCI and all our business manufacturers and producers. Maraming salamat ulit kay Kamita. And likewise, we had the traditional Parade of Morions. On February 21, 2020, we had an unforgettable Centennial Night, and which was made more memorable with the dazzling display of fireworks at the end of all these
week-long celebration. Ayun po, mga more than 40 minutes po yan. At parang panlaban na po yan sa competition doon sa may MOA. Ayan, naglalaban ng labanan po doon yung mga iba't ibang bansa. At medyo maganda naman po yung ating pinakita. Actually, we even canceled the Centennial Concert where Speaker Lord Alan Velasco contracted already several top-notch bands from Manila. So, my friends and workers in government, February 21, 2020 is the culmination of all the dreams, hard work, and sacrifices of our past leaders, where they attempted to make our beautiful province progressive in the first 100 years of Marinduque. I believe you have heard our vision for Marinduque is for us someday to attain the golden period for Marinduque. February 21, 2020 was supposed to jumpstart a slew of events, activities, and promotions intended to convert our mesmerizing province into one of the premier tourist destinations in the country. At the start, we prepared a month-long Murion Festival to accommodate more visitors and tourists to experience the Holy Week activities during that period only and savor the unique Marinduque culture and practices during the Murion Festival. Next slide. To our disbelief and frustration, we had to abandon the very first major tourist activity that we prepared for because of the onslaught of the fierce and deadly COVID-19 virus. We declared a travel ban on March 14, 2020, which was even ahead of the declaration of state of national calamity by President Duterte on March 16, 2020. The year 2020 proved to be one of the most celebrated yet most difficult and challenging years in the history of our province. As of February 2021, we have a total of 281 infections. At ang namatay po ay 13 na. And fortunately for us, we only now have 5 active cases. I believe that we have done a splendid job in containing the transmission of the coronavirus. Because had we not adopted a very strict implementation of the health protocols, especially the 14-day quarantine and several travel bans, well, we could have a lot higher infection than 281. So, magpapasalamat po tayo sa Provincial Task Force, headed po na PA Mike Velasco at si PHO Chief Jerry Caballes for our job well done. Palakpakan po natin ang buong Provincial Task Force members. Ganon din po, malaki rin ang tulong sa atin nitong COVID-19 problem. Ang Colonel Wilson Santos D6 po at ang kabuuang PNP ng Marinduque. Palakpakan po natin ang PNP at si Colonel Santos D6. Pero kahit po ganito ang sitwasyon, mga kababayan at mga kasama sa paglilingkod sa gobyerno, medyo malaking issue pa rin po itong COVID-19. Hindi pa rin po natin talaga napipigil yung transmission sa bahay. Kaya nga po sabi natin, palagi pong susundin yung WOWS. Ano po? WOWS. W-O-W-S. Wear your face shield and mask. Observe physical distancing.
wash your hands frequently, and symptoms reporting. So yung S po doon na binibigyan din natin kasi kailangan po nating ipaalam sa ating mga constituents na kailangan pong i-report kaagad ng simptomas. Pag nagkaroon po ng simptomas, ang isang kasambahay natin o miyembro ng pamilya. Yun lang po ang paraan para maagapan natin ang paghahawa sa mga ibang miyembro ng pamilya. Ang problema po sa atin up to now is that the swab tests taken from the suspected persons infected of COVID-19 still take around 5 to 7 days before we come to know the result. And this puts us in a wondery as to how we will deal with the persons already subjected to the swab test. So, kaya nga po nagpursige naman ang inyong gobernador at ang ating mga opisyalis sa provincial government para po tayo ay makakuha ng isang donation sa Ayala Corporation. At nagbigay po ng 6.9 million na bidded out na po yun para maitayo po yung facility para po sa ating molecular laboratory. Magkakaroon na po tayo niyan. Bigyan niya lang po tayo ng mga hanggang mga Abril or Mayo. Yun naman pong equipment ay manggagaling po yan sa Department of Health. Nakakuha po tayo ng 10 million. Nandyan po si Dr. Rachel Garcia. Nandyan, palakpakan po natin siya. At siyempre, kasama po naman dyan si RD Mario Baquilod na talaga naman pong tutok ng Department of Health. At pati na rin po si Secretary Duque na nakakalampog din po ng inyong gobernador. So, yan po ang ating tinututukan. Gagamitin muna po natin yung Gene Expert machines na 2 ng gasan po yata. Salamat po sa municipal government at si Mayor Vicky Lim. Nakatoka po sa inyo yung isang Gene Expert dyan. Pero gagamitin muna pansamantala po yun dito sa ating facility habang hindi pa po natin nabibili yung talagang pang PCR equipment. Ano po? Ganon din po sa Mogpog. Nakatoka po yung isang Gene Expert dyan sa Mogpog. Pero ang sabi po ni RD Baquilod, in the meantime, para po mabilis yung ating pagkuha ng resulta ng COVID-19, ay gagamitin po pansamantala. So, tinututukan po natin ang construction yan because kung hindi po natin matitesting kaagad yung mga persons suspected of the virus, infection, eh, mahihirapan po tayo talaga ng pagtigil ng transmission nitong COVID-19. And of course, mga kababayan, I said, COVID-19 will still be with us kahit po natin malaman kaagad yung resulta. Ang talaga pong sinasabi ng DOH at ako po'y naniniwala naman dyan na dapat ay magpakabakuna. Ang problema po, yung supply ng bakuna ay talaga napakahirap. Kahit po yung national government ay nahihirapan. Kaya nga po ang sabi, preparado na tayo sa vaccination, deployment and implementation plan. At yan po ay tinatapos na po ng PHO, courtesy po ni Dr. Jerry Caballes at pinapabilisan ko po. Ready na po yung deployment and implementation plan. Pero wala naman po yung bakuna. Ano po? Yan ang malaking problema. Hindi po natin matatalo itong COVID-19 kung hindi po mababakunahan ang 70% po ng ating mga kababayan. So, lagay nyo po sa, kumbaga, 240,000 po ang ating residents. Kailangan po ng 70% dito ay mabakunahan. So, approximately po, mga 168,000 po ng ating kababayan ang kailangan mabakunahan. Bakit po? Dahil kailangan po magkaroon ng herd immunity. Kailangan pong maraming mabakunahan, yung pong qualified na mabakunahan, kasi po yung below 18 ay hindi pa po pwede. At pag nabakunahan na daw po, nagkikreate ng herd immunity, kasi po,
puro protektado ng bakuna na po, yung 168. At kung meron pa pong mahawa, hindi na po pwedeng maipasa. Dahil protektado na po at hindi na maa-accept nung ibang taong na bakunahan yung virus na galing doon sa mga natitira. Hanggang mapagaling na po natin ito, may mga infection, that is the time na mawawala po ang infection dito sa Marinduque. Tayo naman po ay maraming kaibigan sa mga pribado sektor at kakalampagin din po natin yan. Sa katunayan po, mga kababayan, ngayong hapon, nagmi-meeting po sa Senado at sinabi ko po kay Senator Sani Angara na ilagay po doon sa provision ng law na yung private entities ay payagang mag-donate sa mga LGUs. Dahil po yung unang provision na kanilang sinususog ay nakalagay po ay yung bakuna na bibili ng private entities ay para sa kanilang mga empleyado, opisyales at pamilya. So, hinahanapan din po natin ng iba pang paraan para po makabili na rin ng diretsyo ang LGU. Pero alam nyo po, sa sitwasyon ngayon, talaga po yung mga pharmaceutical companies, yung manufacturers po, ay talagang nakikipag-deal sa national government. Kaya nga po tayo ay hindi naman nagmamadali na mag-set aside ng pera kasi po yung mga nakausap ko na pong supplier, yung AstraZeneca, yung Gamaleya, yung pong iba pa po dyan, ang supply po ay next year pa. Yung AstraZeneca po ay nauna ng konti, pero meron po silang sinet aside 2.6 million. Yan po yung kinuha ng mga city sa NCR. Hanggang yun po ay hindi pa rin dumadating. Ano po? So talaga malaki yung problema ng bakuna. Pero wag ho kayong mabahala, hindi po tumutigil ang inyong gobernador. Meron po tayo nakakausap at baka makakuha po tayo ng supply. Galing po sa isang supplier. At baka i-donate lang po sa atin. So pagdasal po natin, ito ang nakikita po nating solusyon para po tayo ay maging safe, totally COVID-19 free ang Marinduque. Pero nakikita ko po yan, next year pa po yan. Next year pa po sigurado. Walang supply pa po. Next slide. Nung first quarter naman po ng 2020, ay dumating naman po yung African Swine Fever. At ang dami na pong lalawigan sa Luzon. Ang tinamaan, napalagay po sa red zone. Ano po? At sa kabutihan naman ng ating Provincial Veterinary Office, ano po? Ay talaga naman pong hinigpitan nila ang lahat ng ports at hinigpitan po yung mga pagpapasok ng mga live at saka processed meat. Kaya nga po hanggang ngayon, ASF free pa rin po tayo. Ano po? So palakpakan po natin si Dr. Josue Victoria, nandiyan pa po siya. At yung kanyang buong team. Nakita ko po talaga pag dinadala yung sasakyan, grabe po ang pag-disinfect. Ano po? At napakahigpit po talaga ni Dr. Victoria. Kaya nga po pati doon sa stray dogs, kamonti pong magka-problema. Anyway. Sobra po ang demand ng baboy natin at nagkaubusan na nga po sa Luzon dahil puro red zone na po. Kaya naman po, ang daming nagbenta sa ating mga hog growers. Kasama na po si yata, merong konting alaga si Attorney Romel, yung ating provincial legal eagle. Ayan po. Naubos po halos yung ating baboy. Alam nyo, binigyan po natin ng tsansa namang kumita yung ating hog raisers. Kaya hindi po tayo nag-moratorium kaagad. Ayan. Pero po, ang nangyari, nitong Pebrero na po, ay medyo talagang lumiit ang numero ng ating mga inahin. Kaya po napilitan po tayo mag-moratorium. At mag-uusap pa ulit po tayo dahil yung mga traditional na native pig na yung mga growers ay gusto pong makapag-angkat ng konti. So, kukonsultahin po natin lahat ng mga mayors at saka kailangan na pong pag-usapan yung
farm gate price at yung price ceiling para po ma-stabilize ang halaga ng baboy dito. At the same time ay kumita naman yung mga hog growers. Yan po ay tinututukan natin, yung mga nagpapalaki ng baboy po talaga, mas interesado po tayo matulungan. Kasi po, kailangan po natin magparami ng baboy. Meron na po tayong approve, i-discuss ko rin po yan, mamaya. May approve na po tayong 250 million para sa ating AAA na slaughterhouse na itatayo po dyan sa Barangay Apitong. Ano po? So, kailangan po tayo magparami, kaya po nag 3 months ang moratorium muna. At pag-aaralan po natin kung dumami na yung inahin para po talagang ma-secure ang supply ng ating baboy dito sa loob ng Marinduque. Talaga po namang ang entire Philippines po, it really faced the most challenging times in its history, no? With the devastating COVID-19 pandemic. Marami pong buhay na nawala. Livelihood, mga businesses po ay nagsara. Ano po? At talaga pong halos bumagsak na po lahat ang ekonomiya sa buong daigdig. Ang ating pong mahal na Marinduque was not spared by this pandemic. Kaya nga po, ang ating budget at resources ay naapektuhan din po. Mabuti na lang po, ang ating focus ay revenue generation. Kaya po nung wala pong concessions nung nag-assume po tayo po ay nag-take over ng quarry operations. So nagpapasalamat naman po ako sa ating mga masisipag na miyembro ng SP. Nandiyan po si Majority Floor Leader Adeline. Nandiyan din po ang ating senior lawmaker, si Ted Caballes. Palakpakan po natin. At ang mga kasama ulit, banggitin ko ulit at natutuwa po sa todong suporta. Senior Lawmaker John Fernandez, Meling Cabo, Maelim, Jojo Leba at si Buchi Rosales. Ano po? Nabigyan po tayo ng authority to take over. Kaya po simula nung Agosto, tayo po ay kumita na po. Kumita na po tayo kaagad diyan sa ating quarry operations. Ano po? At ang kagandahan po nito, nakikita nyo po doon, nakapaglabas po ang SP, courtesy po ni Bukal Maelim. Ang sponsor po, palakpakan po natin. Malaki po ang tulong niyan. At siya po ang gumawa ng ordinansya sa Local Economic Enterprise for Quarry Operations. Ano po? Ayun po, nakalagay sa screen yung pong ordinansya. Kaya, halos 1.115 million po sa mula Agosto, no? 5 buwan lang po yun. At nung pong buong 2020, ang kinita po ng ating aggregates ay 19,078,000. Ano po? Ayan. At yung environmental fees po ay kumita rin po na mahigit 4 million. So simula lang po halos 1 year and 6 months. Kumita po tayo mahigit ng 32 million. Diyan lang po sa operations ng ating LEE. Ayan po. Pagmamalaki ko po ng ating provincial government ay nag-generate ng total income na 829,942,000. Ano po? For the year 2020, kahit may COVID po at bagsak ang economy. Ito na po ang sinasabing pinakamataas na total income na nakuha ng Provincial Government of Marinduque. Palakpakan po natin ang Finance Committee, ang finance officers ng ating mahal na lalawigan. Napakasarap pong isipin at patuloy pa po ang pagkita nito. Ano po? Nito nga lang pong, hindi pa po tayo tapos ng Pebrero, kumita na po ng mahigit 3 milyon kaagad yung quarry income natin. Talaga pong napakaganda po nangyayari. Kaya po gusto ko pong palakpakan natin ang mga opisyalis ng LEE
Nandiyan po si Rolly Laracas, palakpakan po natin yung ating masipag na ating sa Office of the Governor. Nandiyan po si Engineer Jamie Nabreha, palakpakan din po natin. Kasama po dyan si Rene Glinoga, dyan po sa LEE. At ang ating si Engineer Leal po, siya po yung nagpo-provide ng graba at buhangin. Nandyan din po. Malaking salamat po, Engineer Leal. And of course, ang ating, ayun, nandun pala, sorry, hindi kita makita. At nandyan po ang ating Provincial Treasurer, si Grata Plata. Ay, nandito pala po sa Maynila on official business. Sila po ang nag-ayos ng mga koleksyon. Kaya po ang ating kinita ay umigit kumulang mga halos 33 million po. 1 year and 6 months lang po yan. Ano po? So, napakaganda. Pag-iibayuhin po natin yan at para lalo po tayong kumita. Talaga naman pong iba ang panahon itong 2020. Ano po? As if to add insult to injury, sabi nga po nila. Tinamaan naman po tayo ng mga 2 super typhoons. At meron pang mahihina na ibang typhoons na naapektuhan din po tayo. Kaya naman po ang bigat nung nangyari. Marami po tayong infrastruktura ding nasira, mga kalsada, mga tulay, mga buildings. Ano po? Usual phenomenon ay yung excessive flooding. Yung mga lugar pong hindi binabaha, ngayon ay binabaha hanggang bewang, meron pang hanggang liig. Kaya nga po, sabi ko po, itong ating mga hinaharap, ito sa 2021, talaga pong medyo mabigat ang mga sitwasyon na mangyayari sa 2021, 2022, hanggang mga ilang taon po yan. At sa ating pong, ayan, makikita nyo po yung mga nasira sa atin. Ang dami pong erosion. Ang dami pong mga ating infra na damage. Ano po? Yung flooding po, inuuka yung ilalim ng kalsada. Halos hindi na po magamit yung kalsada. Katulad po dyan sa Santa Cruz yata, yung Bangkuanan, ano po? Yung daanan nila, halos yung motor na lang nakakadaan at yung ilalim po ay uka na. So, nag-propose po kami kay Speaker Lord Alan Velasco na mag-road opening sa Bangkuan at babaguhin na po yung daanan. Hindi lang po dyan sa barangay na yan. Marami pa po tayong gagawin na ganyan. So, iba po ang nangyayari talaga. Very abnormal conditions ang ating nai-experience. Nandyan po yung COVID. Nandyan pa po yung epekto ng climate change. So, sa mga darating na panahon, yan pa rin ay bubunuin natin. So, pinapaalam ko rin sa inyo dahil kayo ang mga LCEs at mga namumuno sa kanya-kanyang bayan, kailangan natin pag-aralan kung paano natin mapiprevent ang further damage sa ating mga constituents. Kailangan pong tignan ang mga design ng building na kailangan pagbutihin. And of course, para sa kalikasan, tignan naman po natin yung mga septage tanks. Ano po? Ayan. So, palakpakan po natin si Engineer Rodil Leal, pati ng PA family. Salamat, palakpakan po natin. Talaga pong halos hindi natutulog yan nung last year. Hanggang ngayon po, hindi pa rin halos natutulog. Dahil marami pa rin pong gagawin hanggang ngayon. Ano po? Ayan ang ating nangyayari. At eto nga po, nandyan sa slide po yung mga damage. Ano po? At yun naman pong ating mga proyekto, dito po sa RDC, yung Regional Development Council, ano po, ay nagsusugpo ang inyong governor dahil ako po ang Infrastructure Committee Chairman at marami po tayong sinusog na proyekto para sa 2022. Swerte po tayo at si Speaker, ating Congressman ay Speaker, na po, Speaker Lord Alan Velasco. At dito po sa 2022, mga mahigit pong 13 billion na proyekto ang malamang maibaba dito sa Marinduque, courtesy po ni Speaker Lord Alan Velasco. Palakpakan po natin si Speaker kahit wala po sila rito. Dito naman po sa ating lalawigan ng Marinduque, ang ating pong PPDO,
ang masipag na provincial chief, si Marian Cunanan po. Kasama po ng entire PPDO family. At kasama po si Jimmy Nibreha, of course, si Engineer Rodel Lial, nandyan din po, at Rolly Laracas. Ay marami po tayong nakuhang proyekto sa Department of Agriculture. Diyan po sa PRDP, yan po ay Philippine Rural Development Projects. Ang dami po nating nakuha. Sasabihin ko lang pong mabilis. Ano po ho? Well, nabanggit ko na nga po, nandyan po yung 250 million na AAA na slaughterhouse. Nandyan po yung 5.1 kilometer Kaganhaw, Amingon, Maybo Farm to Market Road. Ang halaga po niyan ay 107 million. Nandyan din po yung Kaganhaw, Banugbog, FMR sa Santa Cruz. 130 million po yan, yung nasungkit natin yan. At sa at for completion naman po, yung Pantayin versus Pantayin Hulo na po, FMR, 47 million. I-slide mo. Yan. Matatapos na rin po. Alam niyo po itong PRDP projects, napakahirap po nito eh. Dahil ito'y utang sa World Bank at talaga pong binubusisi ang paggawa at kailangan pong maiingat ang mga kontraktor. Ano po? So, gusto ko po nating palakpakan ng malakas ang PPDO family, Marian Cunanan, Engineer Lial, Jimmy Nibreha, at ang buong mga opisyalis na involved sa PRDP project. Si Engineer Josue, kasama rin po dyan. Mabuti po, nakakuha tayo ng marami niyan. At talaga pong hirap na hirap po sila sa pag-comply ng requirements. Talaga malaking utang loob po. Ang dami. Next slide po. Well, alam nyo naman po, ang arrowroot, ang ating pinopromote. Arrowroot cookies, ano po? At ayan, nakasungkit po tayo ng production and processing facility at 6.6 billion po. Yan. Ito po. So, pasalamat po tayo sa DTI and of course, si Camita Reyes po, palaging nandiyan po. Palakpakan po natin ulit ang grupo ni Camita. Of course, nakuha rin po natin sa DTI yung toll branding facility pa po yun. At talaga po nagpapasalamat tayo sa DTI family. At lalo po din si RD Joel Valera na panay po ang bigay sa atin talaga ng ating mga proyekto sa DTI. Of course, nandyan naman po ang ating provincial chief ng DTI. Atin ring babatiin po si titignan po natin. Mamaya po ay babatiin ko pong isa ang ating mga provincial chief. Ano po? At titignan ko lang po sandali. Si Ronnie Macatol po. Ayun, si Ronnie Macatol. Palakpakan po natin. Pasensya ka na, partner. Sa dami ng papeles dito at marami mga pangalan, medyo nagsi-senior citizens na rin ako. Anyway, next slide. Ito naman po ang ating pinagmamalaki. Simula pa lang po noong 2019, kauupo pa lang po natin, ang inyong gobernador, kasama ng ating mga opisyales, ay tinrabaho kaagad yung feasibility study ng Marinduque Water Supply Project. After a few months po, ay 1.6 billion po ang sinabit nila. At gusto na po nating tapusin talaga ang problema sa tubig. At napaka-importante po ng tubig. Without adequate supply of reliable and clean water, hindi po aasenso ang isang lugar. Ano po? So, nung nakuha po natin yan, ay nakipag-ugnayan tayo, of course, sa ating Speaker, Lord Alan Velasco po. At ano po ang nangyari? Nitong 2021 po, ay uumpisahan na po ng Local Water Utilities Administration ang paggawa. Yung first phase po, makikita niyo po yung mapa. Ayan. 5 bayan po ang mabibiyayaan po nito. Ambuak, Mogpog, Santa Cruz, Gasan, at Buenavista. Ano po?
So kung makikita nyo po, itong Binabista ay tatayo po dyan yung Bagtingon Dam. Hindi lang po sa water supply gagamitin yon, pati rin po sa irrigation. Medyo nagka-problema lang po ng konti dito sa 2021. At ako'y medyo napipika. Kasi po ay nangako na ng 170 million ang NIA. Ngayon po'y biglang nawala sa budget namin sa 2021. So, alam ko po kung anong dahilan at hindi naman yata maganda yon. Nakatoka na sa atin medyo may nakadali pa. Pero hindi bali po, yung ating pong mahal na speaker ay nakatutok dyan. Ano po? So, yung ating main source po dyan ay yung Hinulugan Taktak na malaking river. Ayan ang main source po. Magdadalawang tubo. Yung isa po ay pupunta sa Buwak Gasan. Yung isang tubo po ay pupunta sa Mugpog, Santa Cruz. Hindi po. Sa Mugpog lang po yung isang tubo. Yung Santa Cruz po ay gagamit ng 3 ilog. Yung Macolapnit River, yung Tambangan, at yung Kawa River. At marami pa pong rivers dyan sa Santa Cruz. Ano po? So, yung team po ni Administrator Jesse Lapus ay nandito na po. At kasalukuyan pong pinapag-aralan yung mga sources of water. May mga dala po silang mga equipment. Nagkukondak po sila ng technical georesistivity study for 32 water sources in the 5 municipalities. Ano po? At ang gusto po ng LUWA ay i-improve pa pong mabuti yung feasibility study na ginawa ng Palawan government under Governor Pipito Alvarez, at kaibigan ko po yan. Malaki rin po kasi yung utang na loob niya sa gobernador natin. Kaya nga po, eto, sabi natin, water is life. Ano po? So, ang pangako po ng magiging Marinduque Metro Water District ay mag-supply 24/7 ng clean, safe, and reliable water to all households. Yan po. Of course, pag-uusapan po natin sa mga municipal mayors kung ano po ang gusto nila. Kung gusto lang mag-supply ng bulk water sa munisipyo at kayo mag-handle ng inyong distribution, yung level 3, yung iba nga ay pumapasok po sa kabayan at kayo maniningil. Ang sabi po ni Jesse Lapus, pwede naman pong sila mag-take over, yung water district na po ang mangungulekta rin. So, water generation of supply, pati po distribution, or kung gusto nyo, susuplayan lang namin kayo ng bulk water. Ano po? So, nandyan po tayo. Next slide. Yung ating pong isang tinitignan talaga, yung Santa Cruz po ay medyo magandang sitwasyon. Ano po? Ating pong tinututukan itong Balogo International Port. Ano po? Bakit po? Kasi ito po yung magandang area para tayuan ng international seaport. Dahil yan po ang ginamit ng Marcaper. Diyan po dumadating yung malalaking ships na kargamento po ng mga ores and minerals. Ano po? So ideally, ito po yung ating tinitignan. At meron po katabi doon na 20 hectares. Nandiyan po si Attorney Romel Fernandez kasama ni Attorney Kim Handusay ng ating Provincial Legal Office. Tinatrabaho po yan. So, pag naayos po itong Balogo International Port, hindi lang po pang-business to at support sa ating export zone. Naka-slate po yan doon sa Santa Cruz, yung export zone. At ito rin po ay pwedeng gamitin lalong pampalakas ng ating tourism business. Ano po? Yan po ang Balogo Port. Meron po kami pinagawang mga papeles dyan. At nakalagay na po sa RDC yan. At sinama na rin po namin sa DPWH. 1.4 billion po yan. Pag nakuha po natin to, talagang malaki po ang ating iuunlad at pagdasal po natin at pagdasal din po natin si Speaker Lord Alan Velasco dahil ito pong 2022 talaga ang inaasahan nating magdadala ng mas maraming biyaya sa atin.
noong pong 2021, itong taon na ito, nag-speaker po siya halos December na eh. Wala na po tayong masyadong, hindi na po siya masyadong makagalaw. Ano po? Pero despite that, nakakuha pa rin po siya ng 3.2 billion para po sa taon na ito. At napakadami pong barangay na mabibiyayaan. Sa 6 na bayan po yan, nakakalat po ang proyekto. Ano po? Marami po yan. At marami pa rin darating sa 2022. Marami po na ating magagamit sa 2022. So, next slide. Ayan naman po, yung Marinduque Airport. Alam niyo po ito, pinag-aaralan po natin itong expansion. At actually, tinatrabaho po natin itong Sagasa. Nandyan po si Mayor Vicky Lim. Kasi po, pagka meron na po tayong airport na mag-a-accept ng regional flights, ang laki pong suporta at talaga pong sisipa ang ating tourism pag naayos po natin itong expansion. The idea is, this airport, once expanded, will be able to accept regional flights. So malaking boost po ito sa tourism because hindi na po pupunta sa Manila at pupunta pa sa atin. Paano po makakapunta kaagad yung turista sa atin? Hindi naman everyday yung ating flight. Hindi po tayo aasenso pag yung may dadaanan pa sa Manila, mag-i-stay pa silang 2 araw, sino pupunta sa atin? Ang haba naman ng biyahe natin, 7 oras. Bisan ang tagal pa bago makaalis. Ito po ang ating kailangan para sa tourism at sa negosyo rin po. Yung ating mga negosyante pong pupunta sa export zone na ating itatayo. Yan po ang ating mga tinututukan. Of course, it will be several phases, no po? Pero yan po, lalo pong aasenso ang ating mahal na bayan ng Gasan. Next. Meron naman po tayong mga proyekto pa rin na mga ginawa patungkol po sa social welfare, sa health and medical needs of our people. Ano po? Pero alam nyo nga po, nahirapan tayo nitong COVID-19 at marami rin po tayo nagasta para po sa pagpigil ng pagkalat ng COVID virus. Pero ito, makikita nyo po, hindi naman po nagpabayari ng government. Nandiyan po ang PSWDO, nandiyan po si Joel Resella, kasama po ng PSWDO family. Marami na po silang nabigyan ng mga food packs. No po? 7,734 na barangay frontliners. 10 kilo po ang binigay natin sa mga frontliners dahil sila po ang hirap na hirap sa COVID. Nagbigay din po tayo 65,491 households. Lahat po binigyan na po natin. Pati po ako ay nabigyan eh. Sabi ko, pati ba ako pwede pa rin? Nabigyan din po tayo ng 5 kilo. At meron pong konting pangmeriendang sardinas at may noodles din po pang merienda. Ayan. Pero maganda po nito, 65,491. Marami rin po tayo pang mga binigay sa ating mga child development workers at yung ating mga food packs. May mga augmentation food packs po tayong pinibigay. So, hindi po tayo nagpabaya sa ayuda. Mga 2 ayuda po ang naibigay. Hindi po, 4 po yatang ayuda ang naibigay ng provincial government. And of course, dahil po mahirap na mga mag-distribute, pinapadaan na lang po natin sa ating mga municipal governments, pati po barangay governments, para po mas madali ang kanyang distribution. Pero, ang bilang po ni, ewan ko, marunong magbilang to si Joel. 4 na daw yung aming ayudang naibigay. So, palakpakan po natin si Joel Resella at ng PSWDO family. Nandiyan pa siya. Hindi ko makita, medyo maitim kasi ito si Joel, kakabigay sa araw ng mga ayuda. Ayun. At alam nyo naman po, yung maraming malnourished pa rin sa atin. Next slide. So, hindi naman natin pinabayaan yung ating nutrition program. Ano po? Ang ating nutritionist ay talagang gumawa po nung Nutriban. Yung iba sa inyo, hindi na inabutan dahil mga bata kayo. Ano po?
Pero nung panahon po ng gera, yan din po yung pinamimigay dahil kompleto po ang sustansya. Yan po ang isang ating nilunsad na pangmeryenda na punong-puno po ng mga nutrients at saka pampalakas sa bata. Ayan po. Marami po tayong binigyan. Marami rin po tayong pinibigay ng mga gatas, itlog, at saka po yung mga ibang complementary foods. Ano po? Halo-hulo. Meron po yung marinaya mix, yung mga lugaw, ayan po, pandan. Marami po kasing underweight dito at saka malnourished. Ano po? So, palapakan po natin ang provincial nutritionist, si Ruby Apiag. Nandiyan po ba siya? At ang buong pamilya ng kanyang office. And of course, nabanggit ko na nga po kanina, pasensya na ka po. At pinapaalam ko naman kung ano naman po yung ginawa natin itong 2020 na talaga naman pong grabe ang pahirap sa atin. Next slide po. Nabanggit ko na rin po kanina, ayan po si Dr. Jerry. Ayan po. At tinrabaho po nila PA Mike at ni Dr. Jerry at 10 ng kanyang task force, pati po sa PHO. Ano po? Yung pong ating laban sa COVID-19. Talaga pong mahirap talagang labanan tong COVID-19. Napaka-deadly po. Lalo na po ngayon, may mga variants. Ano po? Variant ng UK. May variant ng South Africa. Merong variant sa Brazil. At yung sa Amazon River daw na variant, yun ang 3 times more deadly. Ano po? Ang kagandahan lang ho ito, hindi naman papahuli ang Pilipinas. May Philippine variant na rin daw po tayo. Ayan. So, delikado na tayo sa 3 variant. Naka-invento pa tayo ng isang variant na nag-mutate. Ayun. Pati yun, delikado ho tayo. Kaya naman po ginawa yung Task Force NCOV para po talagang mabantayan, pati po yung mga pumapasok na mga travelers from those countries na meron pong mga variants na ganyan. Incidentally, ano po, meron po akong nakitang report, no, official report, na baka po itong Sinovac pala na pinagtatawanan pong mabuti at napakamura naman at halos pinamimigay ng China sa atin. Eh, siyempre, yung teritoryo natin, nakuha na eh. Kahit po ilang milyong Sinovac, pwedeng ibigay sa atin eh. Ito pala daw po, pinagtatawanan ng mga ibang countries, nalaman nila na yung Sinovac ay magaling sa UK variant, magaling sa South African variant. At ngayon po, tinitesting na sa Brazil. Yung si presidente ng Brazil, si Bolonocero or something, ayaw na ayaw po sa produkto ng incheck. Eh yung pala po, ay magaling sa mga mas mabibigat na virus, yung mga variants, yung mas malalakas. Kaya nga po, kausap ko rin si Senate President Tito Soto kahapon po. At swerte po, nakalaro ko eh. Pinapanalo ko na lang po. Eh gustong-gusto talaga pong yung Sinovac ang gamitin. Eh parang naniwala na rin po ako sa kanya nung nakita ko sa report. Pwede pala yung Sinovac. Pwede rin yung Sinopharm. Kasi nga naman po yung virus talagang galing sa China eh, no po? So nakikita ko, yan po yung mga avenues natin sa vaccine. Ayan. At yun na nga po, ayun nga pala, yung isa pong huli kong nakausap, meron pinapangako po siyang 30 million vaccines eh. Itong mga third quarter. Titignan po natin. Yung itong huli kong nakausap, ayaw niya lang pasabi yung pangalan. Medyo mahal nga lang po. Yung AstraZeneca po, 500 pesos per dose lang po yun eh. So kung dalawa, 1,000. No? Yung ibang mga vaccine, sobrang mahal. Anyway, ganyan po ang next slide. Meron po dyan, pinapakita rin po tayo, yung face mask, naglabas po tayo ng mga programa, mga promotions, at ang provincial government po, courtesy po nitong ating peso, si Alma Timtiman at yung kanyang pamilya, the family of the peso, meaning, hindi talaga totoong pamilya niyan. Eh, ilang daan po kaming face mask na pinamigay sa ating mga kababayan, ano po? Ayan po, para yung promotion po ng ating minimum health protocols. Yan po yung ginawa ng PHO. So, palapakan po natin si Dr. Jerry Caballes at PHO family, pati po yung 6 na municipal health officers. Napakaganda po ng ginawa.
Ngayon po, ano sabi ko? 5 na lang po ang active. Sana po wag na madagdagan kasi nagre-recover naman. Next slide. Ayan naman po yung ating magandang provincial hospital. Talaga pong itong ating mga hospital ay napalaban ng gusto sa COVID-19. At pati po yung mga tauhan nila ay nagpa-positive na rin. Ano po? Plus the fact po na alam nyo naman talaga pong napakahirap kumuha ng doktor dito para sa Marinduque. Ano po? Yung gobernador nyo nga po, ako na po yung nakikipag-usap doon sa direktor ng hospital para lang mabigyan. Pero dami pong balakid. At saka, natatakot din po sa COVID Ayaw din lumayo sa lugar. So, napakahirap po. Pero ang balita po sa akin, makakakuha na rin po tayo ng mga doktor. At of course, nandiyan naman si DOH Chief, si Dr. Rachel Garcia na hindi po tumitigil, namayat na po nga yata. Talaga po namang pagpupursige ang todo ng suporta ng DOH, si RD Mario Baquilod at si Secretary Duque sa atin. Ano po? Huwag ho kayong mabahala. Talaga po namang masakit sa ulo talaga itong ating mga provincial hospital. Lalo po itong ating yung nasa picture na yan, maganda lang tignan. Pero, pinapangako po ng inyong gobernador, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin maaayos yan. Ano po? Hindi pa po sinabi nga po natin, meron na tayong concessionaire, nagdala ng CT scan. Hanggang ngayon po ang lisensya sa FDA, hindi pa nilalabas. Kaya nagsumbong po ako kay Secretary Duque. Sabi ko, Sek, ano po itong klase na ito? Bakit hindi ho malisensyahan? Wala daw inspektor. Sabi ho ng concessionaire, sila na daw magbabayad ng inspektor. Yun, titignan ho natin. Kasi importante po yung CT scan, lalo po yung may COVID. Ano po? Nakikita po sa lungs. Kung meron densities, kung meron na pong infection. Yung digital laboratory po natin, yung laboratory po, nagkakaproblema. Mga bago na po yung equipment. Yung digital x-ray, hindi pala digital laboratory. Laboratory lang, pero mga modern na po yung equipment. Digital laboratory, ayun po. At ito po isang tinitignan namin kasi po yung ayaw nang umalis ng mga taga Maynila at pumunta rito Tatakot sa COVID, ang haba ng biyahe. Dumadaan pa sa ating dagat. Yung telemedicine po, yan ang talagang pinoforma namin. Nagpapagawa po tayo dyan ng facility para po yung mga doktor sa Manila ay dito telemedicine na lang kahit hindi po sila nandito. So next slide. Patuloy po ang ating pag-improve nito. Ayan po, yung mga purchase ng equipment sa Torrijos Hospital, Santa Cruz po. Tuloy naman po ang ating pagsuporta. Kailangan po natin yung warm bodies sa ating mga hospital. Kaya pinapaniwanag ko pong mabuti dahil ito pong medical services, napakahirap po dito sa Marinduque. Ito naman yung ating commitment na hindi po tayo titigil hanggang hindi po naaayos yan. Next slide. Ano susunod na ano? Ano na yan? LMD peso. Ayan naman po. Nabanggit na naman natin itong peso. Yan po ay Provincial Employment Service Office. At nandiyan po si Chief Alma Timtiman. Ano po? Marami po tayong ginagawa dyan sa peso. Mahirap po yung trabaho. Marami nawala ng trabaho. Marami hong bumabalik. Alam nyo ba yung LSI na nakapasok? Mahigit 19,000 na ho. Naghihigpit pa tayo niya, no? Kaya yung sabi, naghihigpit po tayo. Maluwag na nga ho rin tayo Basta po gustong magtrabaho din dito, tumira. Kaya po malaki rin ang ating problema dyan dahil nga po kailangan natin bigyan din sila ng trabaho. Ito pong peso ay sa dami po ng activities nila at paghahanap po ng trabaho para sa ating mga kababayan, na-award po yung ating peso of Marinduque ng National Award sa mga maraming activities na ginawa po nila. Ano po? At pinakahuli po dyan, itong taong nakaraan lang po, 95 million po ang binigay ng DOLE sa pamamagitan po ni Speaker Lord Alan Velasco. DOLE tupad po yon, mga ilang libo pong patrabaho para sa ating mga kababayan na nahihirapan sa trabaho. So palapakan po natin si Alma Timtiman. Nandiyan po ba si Alma? Naku, bibigyan ko pa naman sana ng cash reward. Cash benefits. Anyway, hindi po tumitigil itong ating peso sa pagbibigay ng livelihood
at talaga pong tinututukan itong ating mga hanap buhay ng ating mga kababayan. Next. Ay, teka muna po. Ayun nga pala po, doon sa livelihood, no? Ay, nandyan po yung loan assistance venture po natin. Nandyan naman po yung ating mga opisyales ng mga iba't ibang munisipyo. Trabahuhin po sana natin dahil marami po tayong pondo. No? Malaking inallocate natin dyan. Sabihin nyo lang po doon sa mga gustong umutang na 5,000 pesos, pwede naman po nating i-adjust yan. At meron po tayong pondo para po makatulong sa ating kababayan. Gusto po nating matulungan yung sa livelihood nila. Gusto po nating maturuan yung mga entrepreneurs, kahit yung maliliit po, kahit po yung mga nagtitinda dyan, pwede pong umutang. Ano po? Yung loan assistance venture. Ating pong tangkiligin at nandyan lang po yung pondo. So, para po, yung economy natin ay biglang sumipa at lumakas. Ano po? Ayan. Next. Ayun na. Ito naman po ang teritoryo ni Dr. Victoria Provincial Veterinary Office. Ano po? Wala pong tigil yung sa breeding station natin dahil nga po gusto nating magparami ng mga hayop, lalo po yung native pig na kilala na po sa Manila, yung kambing, yung baka, kabayo, lahat po doon ay binibreed na. Ayan po. O, next slide. Ito na po yung ating mga infrastructure project. Ano po? At nandiyan na naman po tayo sa teritoryo ni Engineer Lial. Sa 2020 po, nakatapos po, kahit po may COVID, nakatapos po ang provincial engineering ng 30 proyekto. At 20 po ang tinatapos pa rin. Ano po? Yan po ay funded sa 20% development fund. At yung pong ating 6 na CMGP projects, ongoing pa po. Ano po? Ayan po, next slide. Teka, prior to that, yung listing, nandun po sa chart. Yung bawat bayan po, makikita doon, yung previous slide, pwede ba ibalik? O, wag na lang. Yan po ang infrastructure projects natin. Ano po? Dami po niyan. Palakpakan po natin si Engineer Lial. Talaga pong hindi na halos natutulog, hindi na yata umuwi sa bahay ito. Ayan. So, dahil po sa ating sakripisyo ng mga department heads, bayaan nyo lang, basahin ko pong mabilis itong ating mga department heads. Mamaya na lang yung palakpak sa kabuuan para sa kanila. Siyempre po, nangunguna dyan si Alma Timtiman, dahil po doon sa peso, ito naman hindi naman po sa sino yung mas magaling. Human Resource Management, si Peng Ricalde. Of course, yung Secretary ng Sangguniang Panlalawigan, kasama rin po dito si James Solas. Of course, ang napakasipag po nating Provincial Planning Development Officer, si Marian Cunanan. Mukhang namayat na rin ho yata sa dami ng pinapagawa ko. Yung Provincial General Services Office po, si Rene Quisada, ayan, inaayos pong mabuti ang ating mga facilities dito, mga sasakyan po, at tayo po ay bumibili pa rin. Yung ating assessor po, si Engineer Office, yan po ay palaging katulong natin din sa mga proyekto nga pala sa PRDP. Ayan po, siya po ay ang bahala dyan sa mga assessment sa lupa at saka yung kung sino po yung mga may ari po niyan. Sa accounting po, nandyan si Ana Marine Pumoseno. At sabi nga natin, sa dami po ng mga checking ginagawa, kasama na po ng love loans, talaga pong kadami pong mga ginagawa. Ang ating PTO, Grata Plata, ayun po. At maayos ang pagkahawak ng pera. Ang ating budget officer na napagaling, Miriam Sadiwa. Nabanggit ko na po, Provincial Health Officer, Jerry Gabales. Yung ating provincial hospital po, Dr. Ancheta. Santa Cruz po, Dr. Vincent Bertuccio. Torrijos Municipal Hospital, Dr. Jusine Oblipias. Provincial Nutrition Office, Ruby Apiag. Yun nga po, Joel Resella. Si Arman po, sa Agri, Arman Pedregal. Veterinarian, Dr. Victoria. Engineer Josue sa Enro. Engineer Lial sa Provincial Engineering Office. Tourism Office po, si Jerry Hamilla. At yung sa disaster po, na talaga naman pong parang namamasyal na sa atin itong mga super typhoons. Si Rino Labay po.
So, bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan itong ating mga department heads. Yan lang po ang kanilang reward for all the hard work, dedication, and sacrifices they have shown, they have exerted for the better interest of our kababayan. Alam nga po natin, sinabi natin nung Centennial Celebration last year, ano po? Matatapang po ang Marinduqueño, masisipag, namumursigi, nagmamalasakit. Nasisiguro ko po na tayo po ay lalaban kung ano man po ang mga hamon. Yan nga po ang sinasabi, may pandemya, hindi lang po yon. Yung ekonomiya ang kailangan tignang mabuti. At of course, yung mga adverse effects ng natural calamities na bumibigat. So, ito naman po ang portion para magpasalamat po ako dun sa mga provincial directors or chiefs ng ibang national agencies. Kasi po, without their help, hindi naman po tayo aangat, lalo po itong panahon ng COVID-19. Talaga naman po marami silang ginawa. So, ulitin ko nga po, doon sa Doli Tupad, ay nandyan po si PJ Cortazar ng Dole, 95 million po at meron pa po mga ilang milyon. Nandiyan po ba si PJ? Palakpakan na rin po natin ang hepe ng Dole. At of course, si D.E. Josepina Panaligan, kahit po may COVID, 50 pong DPWH projects ang kanyang tinapos. Ang problema lang po noong 2020, na bigatan po yung for late release na projects. Pero yung iba po ay ginagawa na ngayon 2021. At yung nga po, itong 2021 naman, ay meron pong 3.2 billion na proyekto. Kahit po, sandali lang umupo si Speaker Lord Alan, 122 po sa district office, halaga po 2.4 billion. 7 project po mula sa regional office ng DPWH, 800 million po. Yung DOST po, grabe po ang mga pinamigay na mga proyekto, lalo po yung darating pong coconut processing facility. Pinangako po ng DOST, pasalamat po tayo kay Director Bernie Caringal. Nandyan din po si RD Tony Herunjo ng Department of Agriculture, si PD Lucille Vasquez po, yung ating kaibigan po, si Yusek Ariel Kayanan, yan po ang halos senior Yusek, at si William Dar po. Dami pong binabang proyekto ng Department of Agriculture. Si Secretary Castricionis po, yan po ay marami din pong binaba na proyekto. Maraming salamat po. Ang ating magaling, si Amy Diaz, ay marami pong tinulong sa atin ng Department of Environment and Natural Resources. Marami po silang lahat. Lahat po kayo ay pinapasalamatan natin, no? Ng buong Marinduque po. Basahin ko lang pong mabibilis yung nakatulong po sa atin at hindi po natin talaga sila napapasalamatan mabuti. Dave Umali po, dito sa BIFAR. Siya po yung officer natin. Yan po yung ating mga nagbibigay na marami na pong bangka sa ating mga munisipyo. At yung ating bangka po na may LED light, ay mai-implement na po yun. Sa BIR po, si Romana Belen. Sa KA po, si Kerwin Lodit. Malagay ko po, kailangan ibalik na ang ating Cebu Pacific. Nandyan po si Jeronimo Tan, ang COA. Palagi po tayong ina-advisean kung paano po ang tamang paggawa ng mga aktibidades, mga project. Ano po? Nabanggit ko na, Amy Diaz, DNR, si Ed Saher ng Cooperative Development Authority, ating pong binibigyan din ng kooperatiba, Lucille Vasquez ng Department of Agriculture, Emma Garnier ng Department of Agrarian Reform, Elsie Barrios po, napakasipag po, Department of Education. DOH, Dr. Rachel Garcia, palagi po kahit gabi, tinatawagan ko po. Salamat po. At ang ating pong DILG Chief, Herman Yap. Maraming salamat po, Herman Yap. Palagi po siyang tumutulong sa atin, tinuturuan kung paano ang tamang mga galaw sa mga DILG direktiba. Nabanggit ko na po si Peter James Cortazar, Dole. Si D.E. Josie Panaligan, DPWH. Yun nga po, Department of Science and Technology,
Bernie Caringal. BSWD, Helen Alcoba, maraming salamat po. DTI, Roniel Macatol, ayan po, thank you po. At GSIS, nandyan po si Eleanor Espina. Land Transportation Office, si Ed Labaw po. Si GM Sol, Marelco, ano po, tinututukan po ng inyong gobernador at si Speaker Lord Alan po yung kuryente. At maayos na po naman, bihira na po ang brownout, di po ba? Binababalik po natin yung power barge, meron pang pinangakong 5 megawatts, pero baka ito pong taon na ito, buksan na po yung bid, kukuha na po tayo ng private power supplier para po mas mabilis ang pagserbisyo kahit hindi nagba-brown out. Nandiyan po ang NFA, si Joffrey Paraton. Palagi po tayong kumukuha dyan. Magaganda na po yung bigas at hindi na po mabaho. Ay, maayos na po. Yung NIA, naku po, si Engineer Billy Masangkay, may utang ka sa amin dahil nawala yung aming pondo. Medyo masakit po sa amin yun. PSA, GEMA Office, yung National ID daw ay gagawin na. Pero hindi pa po nila masabi kung ngayong taon. Baka next year pa po. In the meantime po, yung provincial ID natin, talaga po pinapakalat natin para may government ID po ang lahat ng ating constituents sa bawat baryo. Pakitrabaho, pakisabi lang po sa mga barangay captain, tapusin na po yan. Of course, PCA, Judy Pinco. Alam nyo po, yung batas ay nandyan na po, no? At ito, 75 billion, ako po ang nag-decide niyan, ano? Hacienda Luisita case. Hindi, yung Coangco case. 75 billion po, binigay ko po sa gobyerno ang COCO levy funds. Yan po ay mabibiyayaan tayo. Maayos lang po yung law. Hindi pa po yata pinipirma ni Presidente. Dami po natin makukuhang proyekto dyan. Magre-repopulation po tayo ng ating coconut trees. 2 million trees, papalitan po natin ng high-yielding na magandang variety ng coconut. Yung mga coconut facilities po, yung processing, makakakuha po tayo ng marami niyan. At alam nyo po, darating na rin po yung ating pan-deliver ng mga goods, yung mga lukad, yung ating produkto, yung provincial government na po ang mag-handle farm to market. Lahat po yun. Yung ating mga magsasaka, yung mga producers, yung mga manufacturers, kami po ang bahala dyan sa transportation pati sa merkado. Meron po akong kinukuha mga management specialist na po. Hindi po pala basta pwedeng ganito profesyon mo, manager ka na. Hindi po pala. Kailangan talaga magaling manager. And of course, ang ating magaling na provincial director ng PNP, Colonel Wilson Santos D6. Maraming salamat po at sa kabuuan ng PNP. Talaga pong hanggang ngayon, na-maintain po, drug-cleared province, insurgency-free province. Number 2, safest province in the Philippines. At pati pa nga po, ASF-free. Ang hinihintay na lang po natin, yung COVID-19-free. Maraming salamat po sa mga PNP. Napakalaki ng tulong nyo. Kung wala kayo dyan, baka mas magulo at mas masama ang nangyari dito sa ating lalawigan. Nandyan na po ang PNP Maritime, binabantayan po ang karagatan. Marami pa rin po nagpapaputok. Marami pong mga pumupuntang estranghero na mga nag-ngingisda. Si Lieutenant Ernesto Rabanera. Maraming salamat po. Philippine Coast Guard, si Mark Mayakyak, nandyan po. Yung ating pong PPA, si Sherwin Reyes, tsaka yung dalawa pa pong manager, maraming salamat po. Philippine National Red Cross, Christy Sardenia, 2,000 lang daw po yung saliva test. Pinag-aaralan po natin. Sabi ko nga kay Secretary Gordon, ikaw naman, Senator Dick, kundi sa akin, dapat tanggal ka ng chairman dyan sa Philippine Red Cross eh. Kasi nung nasa Supreme Court po ako, kami ang nagsalba sa kanya. Kung hindi pwede yan, chairman. Ayun, baka kukuha tayo ng libre dyan. Of course, yung Register of Deeds natin, si Leonardo Mendoza, tinutulungan po tayo niyan. Ay naayos po ang ating mga titulo. At yung ating army po sa insurgency problem, wala naman tayong problema. Pero binabantayan po natin yung mga nabubulabog sa Quezon at sa Mindoro. Lieutenant Diaz po, maraming salamat. So sa lahat po ng ating provincial directors ng iba't ibang sangay ng national agencies, isa nga pong malakas na palakpak, yun lang naman po ang may bibigay natin sa kanila. Nakalagay po dito sa ating tema,
nagkakaisang pagdugo ng Marinduqueño sa mga hamon ng pandemya para sa masaganang bukas. Ano po? Alam nyo naman po, hindi lang pandemya ang talagang problema natin. Kung paano natin pauunlarin kaagad ang ating lalawigan at bagsak na po tayo. Yung ating ekonomiya po ay kailangan po natin paandarin. Kaya nga po, itong mga darating na panahon, magko-consultations po tayo sa iba-ibang grupo. Of course, yung mga municipal mayors po, yung ating mga kasama sa SP, yung ating mga kaibigan sa mga CSO, NGO, paano po ang estratehiya kung paano natin kaagad paunlarin. Ano po? Gagawa tayo ng iba't ibang estratehiya. Ito po ang talagang paghamon. Of course, sinabi ko na kanina, COVID-19, hindi pa ho ito matatapos hanggang 2022 pa po ito. Kasi kapo, yung bakuna, napakahirap ang supply. Pero kahit na po may COVID, basta po tayo ay ginagawa natin ang pag-comply sa minimum health protocols. We can live with it. We have to live with the COVID-19 kahit po nandyan yan. Kahit po nandyan yan, pwede na po tayong kumilos. Basta sumunod lang po tayo sa mga protocols, kaya na po nating sabayan yan at hindi po tayo kayang talunin. Kung malakas po tayo, hindi po tayong kayang talunin ng virus. Pag mahina po tayo, yun, doon po sila nananalo. So, yan po ang hinihiling po natin, magkaisa. Ano po? Yung palagi pong sinasabi, united, we stand. Divided, we fall. United, we can do anything. Divided, we cannot do anything at all. Ano po? So, magkaisa-isa po tayo. Let us put our shoulders to the wheel. Let us work as one. Ano po? Tayo na po, eto na po ang pasimula ng pag-angat ulit ng Marinduque. Sabi nga po nila, bangon, akyat, Marinduque, rising. Ito na po ang pagkakataon. So inihiling ko po, magsama-sama po tayo sa natitirang panahon sa 2021 at sa 2022 at sa darating pang mga panahon. Maibabalik po natin ang tourism, maibabalik po natin ang negosyo, gaganda po ang buhay dito. Eventually po, gaganda po tayo at maating na rin po natin yung ating kinaasam-asam, baka yung golden period po ng Marinduque, lahat po tayo masaya, well provided for, ang gaganda ng services, magaganda po ang utilities, everybody happy po. Marinduque will be the safest, the best, and happy place to live in. Yun lang po, maraming salamat sa pagdalo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa ating ama ng lalawigan. Mabuhay ka po. Mabuhay tayong lahat. Tama po. Maraming salamat po sa iyong napakahusay na keynote address. Kasama ang keynote. Binanggit niya rin dito ang ilan sa mga napagtagumpayan nating mga programa at proyekto sa kabila ng hamon, kaliwat kanang hamon noong nakaraang taon. Ganun na rin ang ilan sa mga tinagurian natin mga big ticket projects na aabangan ng lahat. At siyempre, dinadalangin natin na doon talaga ay magkakaroon ng matuparan. Lalo na yung ibang mga proyekto meron ng GAA, na meron ng approved na general appropriation sa tulong po ng ating masipag na Speaker Lord Alan. Yes, Ms. Marian, dahil po dito, isa pa po masigabong palakpakan para sa ama ng lalawigan. Governor Presbítero Jose Velasco sa ating pong pagpapatuloy.